Spirit of the Glass. Si Tiburcio, isang simpleng tao na may pagmamahal sa kakaibang mga kwento, nagkukwento sa kanyang mga kaibigan sa isang gabi ng kanilang pagtitipon. Sa tabi-tabi ng ilaw ng kanyang tindahan, nagpasya siyang magbahagi ng kakaibang karanasan na may kaugnayan sa isang bagay na tinatawag na Spirit of the Glass. Kulas at Bogart, ang kanyang mga kaibigan, ay nanlalaki ang mata habang nakikinig kay Tiburcio. Sinabi ni Tiburcio na naranasan niya mismo ang nakakatakot na pangyayari noong siya ay nasa isang kasalan kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang gabi, nang pamatak na ang madaling araw at halos lahat ay lasing na, napag-isipan naming subukan ang Spirit of the Glass, simula ni Tiburcio. Tinawag namin ang mga espiritu at naglagay ng kamay sa ibabaw ng baso. Nang mag-umpisa itong gumalaw, hindi namin alam kung sino ang pumipindot ng baso. Nagsimula na ang tensyon sa kwarto, at tila ba may ibang puwersang naglalaro sa kanilang eksperimento. Habang umuusad ang oras, mas lalong tumitindi ang pagkilos ng baso. Tila ba may isang di kilalang nilalang na nais makipag-ugnayan. Biglang bumukas ang mga pinto ng mag-isa, at naramdaman namin ang malamig na hangin na dumaraan, pagpapatuloy ni Tiburcio. May naririnig kaming mahina at kakilakilabot na mga tinig na tila ba galing mismo sa ilalim ng lupa. Nang tanungin namin kung sino siya, nagbigay ito ng sagot gamit ang paggalaw ng baso. Ang mga tanong ay tila ba nag-uugma sa mga pangyayaring kaharap ng grupo. Natuklasan nila ang kwento ng isang yumao na nagtatago sa loob ng baso, isang kaluluwa na hindi makalaya sa mundo ng mga buhay. Sinabi ng espiritu na nais niyang makamit ang katahimikan, at ang tanging paraan ay ang muling pagbuhay ng kanyang katawan. Nang biglaang nagkasabay-sabay na nag-iba ang ilaw at nagsimulang mag-fluctuate ang temperatura, napagtanto ng grupo na hindi ito isang karaniwang pagtatangkang komunikasyon sa espiritu. Tila ba mayroong mas malalim na puwersa na nais magsanib sa kanilang mundo at sa mundong hindi nila maintindihan. Biglang lumutang ang baso sa ere, tila ba hawak ng di nakikitang kamay, sabi ni Tiburcio. Nagtagumpay ba kami sa pakikipag-usap sa isang espiritu o nangyari na ba ang hindi natin kayang unawain? Tahimik na nagmamasid ang grupo habang unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Ngunit, tila ba mayroong isang kakaibang bagay na naiwan sa kanilang kwarto, ang presensya ng espiritu. Hindi nakapanipaniwala ang nangyari, at simula noon, nag-iba na ang takbo ng buhay ni Tiburcio, Kulas, at Bogart. Ang kaharian ng kakaibang pangyayari ay nagumpisa, mga anino sa kanto ng mata, malulupit na tila, at muling paglitaw ng mga yumaong kaluluwa. Kung minsan, maririnig mo ang malamlam na boses ng espiritu sa dilim ng gabi, nagmumula sa mga sulok-sulok ng kanilang tindahan. Tila ba ang pagtatangkang makipag-usap sa espiritu ay bumukas ng pintuan sa mga hindi kanais-nais na nilalang mula sa ibang dimensyon. Nais ni Tiburcio itigil ang lahat, subalit tila ba ang espiritu ay hindi nakakakita ng hangganang mabuti at masama. Isang gabi, habang sila'y natutulog, naramdaman ni Tiburcio ang malamig na hagod sa kanyang noo. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita ang mukha ng espiritu sa tabi ng kanyang kama. Saksi ako sa iyong kasaysayan, bulong ng espiritu. Ang iyong kaharian ay muling nabuksan, at ikaw ang tulay. Nakapagtataka ang sinabi ng espiritu, ngunit tila ba ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malalim na plano? Ano nga ba ang papel ni Tiburcio sa buhay ng mga espiritu at ang kakaibang mundo na ito? Hanggang ngayon, patuloy ang kakaibang pangyayari sa tindahan ni Tiburcio. Ang grupo ay nagpapatuloy sa pagtuklas ng kaharian ng Spirit of the Glass,
na tila ba may sariling pagkakataon at layunin sa kanilang buhay. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalong nagiging malabo ang hangganan ng pagitan ng buhay at kamatayan, at mas nagiging malapit na ang espiritu sa kanilang mundo. Nababalot ng misteryo at takot ang bawat araw ni Tiburcio, Kulas, at Bogart, na hindi alam kung saan sila dadalhin ng mga kaganapan sa kanilang paligid. At sa gitna ng kakaibang karanasan na ito, patuloy silang nagtatanong, ano nga ba ang tunay na layunin ng Spirit of the Glass, at saan hahantong ang kanilang pakikipagsapalaran? Isang gabi, habang ang dilim ay bumabalot sa tindahan ni Tiburcio, nagsimula ang isang kakaibang ritual na tila ba nagpapakita ng mas malalim at mas matindi pang kapangyarihan. Sa pangunguna ni Tiburcio, kasama sina Kulas at Bogart, nagtungo sila sa isang lugar na itinuturing na pugad ng mga espiritu, ayon sa mga lokal na alamat. Sa kakaibang gubat na puno ng masalimuot na kadiliman, nakatagpo sila ng isang lumang altar. Ang altar na ito ay puno ng alingaw-ngaw ng mga naglalakihang nilalang na tila ba nag-aalok ng kanilang sarili sa ritual. Hinawakan ni Tiburcio ang Spirit of the Glass, at isang malakas na enerhiya ang biglang dumagat sa kanilang grupo. Ang baso ay nagumpisa na namang mag-alaw ng hindi inaasahan. Ang mga espiritu ay parang nabuhay muli, nag-uusap at nagkakaroon ng diwa. Nararamdaman ng grupo ang matindi at madilim na presensya, tila ba nagbabanta sa kanilang kaligtasan. Biglang nag-iba ang atmosfera, ang mabagsik na hangin ay umiikot sa paligid, at ang kagubatan ay tila bumabangon sa isang sigaw ng mga nilalang. Ang mga daong nag-aalab at ang puting mata ng dilim ay nagbigay ng tila ba diwa sa lugar na iyon. Sa gitna ng ritual, tila ba may nagising na hindi inaasahang nilalang. Isang dilim na siluta ang unti-unting lumutang mula sa kaharian ng anino. Ang matunog na hakbang ay naglapit sa kanilang grupo, at sa gitna ng lihim na kagubatan, nagtagpo ang kanilang mga mata ng kakaibang nilalang. Ang espiritu na nagbigay daan sa mga nangyaring kaharian ng Spirit of the Glass ay nag-anyaya kay Tiburcio na sumama sa kanyang bagong yugto. Ngunit, sa likod ng matamis na tono ng boses nito, may bahid ng pangako ng kamatayan. Ang iyong papel ay hindi pa tapos, Tiburcio, sabi ng espiritu. May hinaharap kang dapat gampanan, at ang iyong buhay ay magsisilbing puhunan sa isang misyon na hindi mo pa alam. Habang naglalakbay ang grupo sa madilim na gubat patungo sa hindi tiyak na patutunguhan, napagtanto ni Tiburcio na may kapalit ang mga natuklasan nila. Bawat hakbang ay tila nagdadala sa kanila sa mas malalim at mas panganib na bahagi ng espiritual na mundo. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas masalimuot at mas madilim ang mga pangyayari. Nawawala ang oras sa gubat, at sa tuwing tinitingnan ng grupo ang kanilang mga sarili sa malalim na ilalim ng puno, tila ba may nagbabalik sa kanilang mga mata, ngunit wala naman. Isang gabi, nang ang buwan ay tahimik na naniningil sa kanilang paglipas, naranasan ng grupo ang isang kahindik-hindik na pangyayari. Bumalik ang espiritu sa harap nila, ngunit may kasamang isang pagkatuklas na nagdulot ng takot sa kanilang mga puso. Ang Spirit of the Glass ay hindi lamang nangangahulugang masigla at buhay na baso. Ito ay isang portal patungo sa isang mabagsik at hindi alam na dimensyon. Sa pag-alintana ng mga pader ng realidad, lumitaw ang iba't ibang anyo ng kaharian ng dilim, kung saan nakatali ang mga kaluluwa sa isang walang katapusang pagpapahirap. Bilang pagtugon sa kanilang pagtataka, ang mga kamay ng espiritu ay nag-extend mula sa baso at hinayla ang grupo palapit sa mabangis na pintuan. Sa bawat hakbang, maririnig mo ang mga hinaing ng mga dating nilalang na tila ba naghihingalo sa kadiliman. Hindi namin ito dapat ginagalawan,
Sambit ni Kulas, ngunit parang naglaho ang boses niya sa kalakaran ng lugar. Nang masilayan na nila ang malalapit ng pinto, nagising ang mga anyo ng mga espiritu mula sa kadiliman. Ang mga mata ng mga ito ay nagliliyab ng galit at puot. Isang pangkat ng kanilang mga tagapagbalita ang lumabas at nagtagumpay na hiyain si Tiburcio. Bunga ng iyong impyerno, Tiburcio. Sigaw ng mga ito. Ang grupo ay napahadyag sa isang masalimuot na kagubatan ng mga pangako at kasaysayan. Hanggang saan haantong ang kanilang paglalakbay? At anong malupit na kaparusahan ang naghihintay para sa kanilang pagtutuklas sa kaharian ng Spirit of the Glass? Sa harap ng mga galit na espiritu, ang grupo ni Tiburcio ay nasadlak sa isang lugar na tila walang katapusang karimlan. Ang hangin ay napuno ng mga hinaing at panaghoy ng mga kaluluwa, at ang madilim na kagubatan ay nagdudulot ng init na tila nag-aatubiling pumapasok sa kanilang mga buto. Sa likod ng mga anyo ng espiritu, bumukas ang mabangis na pintuan patungo sa kaharian ng dilim. Ang mga tagapagbalita ay nagsimulang ilabas ang mga lupa ng mga yumao, ang mga patay na inalipin sa hindi kilalang kamalian ng nakaraan. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghihinayang at pagkamuhi sa bawat nilalang na nadala sa kanilang dominasyon. Hindi dapat kayo narito, sigaw ni Tiburcio, ngunit parang wala itong bisa. Ang mga espiritu ay naglapit ng mas mabilis, at ang hangin ng takot ay bumabalot sa kanilang paligid. Nakatayo sa gitna ng mararahas na kaharian ng dilim, napagtanto ni Tiburcio na ang Spirit of the Glass ay hindi simpleng ugnayang espiritual, kundi isang pangunahing lakas na nagbubukas ng landas patungo sa iba't ibang dimensyon. Ang grupo ay naging tanikala ng isang masalimuot na eksperimento, at ang pagtitipon sa altar ay tila ba isang paraan para buksan ang pinto ng kadiliman. Ang mga espiritu ay nagkakarera sa kanilang direksyon, tila ba walang tigil ang galit na nagnanais ng paghihiganti. Ang mga tagapagbalita ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbabalik loob sa mga kaluluwa sa kanilang mga katawan, binubuhay ang masamang kaharian ng dilim. Sa bawat hakbang na kanilang ginagawa, parang naririnig ng grupo ang mga bulong ng mga espiritu, ang mga tinig na nagmumula sa pinakamahabang bahagi ng pagkakatago ng dilim. Ang mga ito ay nag-aanyaya, nagdudulot ng pangako ng kapangyarihan at pagtatagumpay sa sinumang makakapaglingkod sa kanilang pangangailangan. Dahil sa labis na pangamba, nagdesisyon si Tiburcio na mag-isip ng paraan para mapigilan ang masamang kapangyarihan ng Spirit of the Glass. Nais niyang isara ang pintuan ng dilim at ibalik ang katahimikan sa mga kaluluwa na nadadamay sa pag-aambisyon ng grupo. Ngunit habang siya'y papalapit sa mabangis na pintuan, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang balikat. Isang boses sa kanyang isipan ang nagsabi, "Tiburcio, ang iyong papel ay hindi pa tapos. Ito ay magiging sagrado o sumpa, depende sa iyong pasya." Naipit sa kanyang personal na laban, hinayaan ni Tiburcio ang kanyang sariling pagunlad, at tinungo nila ang mabangis na pintuan. Sa harap ng mga espiritu, nagdala sila ng Spirit of the Glass at sinubukan na isara ito. Ngunit tila ba ang pintuan ay nagiging mas mabilis at malakas kapag ito'y papalapit. Ang mga espiritu ay nag-alsa ng kamay at naglabas ng mga sigaw ng puot, habang ang grupo ay nagpupumilit na tapusin ang kanilang misyon. Sa gitna ng masalimuot na kagubatan, nagsimulang magkaroon ng pag-aalit at pagtutol sa kanilang hanay. Ang Spirit of the Glass ay parang isang kakaibang nilalang, nagdadala ng kapangyarihan at kasaysayan ng lahat ng oras. Bilang pagtugon, bumukas ang kalawakan, nagbigay daan sa walang kasing liwanag na ilaw na nagmumula sa isang hindi kilalang lugar.
Isa itong tanawin ng langit na hindi kayang tuklasin ng kanilang isipan. Isang lugar na puno ng kaharian ng langit at impyerno. Ang liwanag na iyon ay yumigkas pabalik sa pintuan, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Ang Spirit of the Glass ay biglang naglaho, at ang mga espiritu ay unti-unting nawawala. Ang grupo ni Tiburcio ay natagpuan ang kanilang sarili sa gitna ng isang katahimikan na tila ba hindi matatawaran ng sinuman. Subalit ang mga mata ni Tiburcio ay puno ng pangamba. Ang pintuan ng dilim ay isang pagtatangkang kontrolin ang mga puwersa ng hindi alam. Ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari at kung anong uri ng panganib ang naghihintay sa kanilang hinaharap. Ang kwento ni Tiburcio, Kulas, at Bogart ay isang paglalakbay sa kaharian ng dilim at liwanag, isang pag-aalay ng sarili sa mga hindi kilalang puwersa. Ang buhay na ito ay isang walang katapusang serye ng katanungan at panganib, at sa bawat pagtahak sa landas, ang kanilang mga buhay ay mas lalong nababalot ng misteryo ng Spirit of the Glass. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ang buhay ni Tiburcio at ng kanyang mga kaibigan ay nag-iba. Ang tindahan nila ay naging lugar ng alingaw-ngaw ng hindi kilalang nilalang, at ang mga nag-aalab na mata ng dilim ay tila ba sumusunod sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Ang kanilang gabi ay puno ng mahiwagang ingay, at ang kaharian ng Spirit of the Glass ay patuloy na nagdadala ng lihim na hindi kayang alamin ng kahit sinuman. Naging kasabay na ng kanilang pang-araw-araw na gawain ang pakikipagtuos sa mga masamang espiritu na unti-unting nananaig sa kanilang lugar. Kulas at Bogart, na unay kasabay ni Tiburcio sa pagtuklas ng Spirit of the Glass, ay napipilitang magsanib puwersa para sa kanilang kaligtasan. Isang gabi, habang ang hangin ay nagdadala ng kidlat at nagbibigay ng pangil sa dilim, napagtanto ni Tiburcio na ang Spirit of the Glass ay nag-iisa lamang na dahilan ng kanilang paghihirap. Ang kanilang ritual ay nagbukas ng isang pintuan patungo sa lugar na hindi dapat matuklasan ng mga tao, at ngayon ay naghahanap ng paraan si Tiburcio kung paano ito isasara. Sa tulong ni Kulas at Bogart, nagsimula silang maghanap ng mga sinaunang aklat at artefakto na maaaring gamitin para kontrolin ang kapangyarihan ng Spirit of the Glass. Sa bawat pahina ng lumang libro at sa bawat simbolo na kanilang ni-encounter, mas bumubukas ang pintuan ng kanilang kamalayan sa mga lihim ng kaharian ng dilim. Isang araw, natuklasan nila ang isang ritual na maaaring magtagumpay sa pagsasara ng pintuan. Ngunit ito ay hindi madaling gawin, at maraming pag-aalay ang kinakailangan. Sa gitna ng kagubatan, sa isang lugar na puno ng mga anino at malamig na hangin, nagsimula ang ritual. Nag-umpisa silang magbasa ng mga sinaunang mga salita, at biglang nagliyab ang apoy na tila ba nagmula sa kalaliman ng lupa. Ang ritual ay nagbukas ng isang masalimuot na portal, isang pagtatangkang magsara ng pintuan sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga espiritu. Ngunit habang ang ritual ay umuusad, ang mga espiritu ay nag-aalab ng galit at nagtatangkang pigilan sila. Lumutang sa paligid ang mga anyo ng mga yumao. May malamlam na mga mata na puno ng pangungutya at pagpapahirap. Si Tiburcio, Kulas, at Bogart ay nagpatuloy sa ritual sa kabila ng mga hamon at takot na kanilang nararamdaman. Ang apoy ay umiikot at ang ritual ay tila ba nagbibigay daan sa isang bagong dimensyon. Ngunit ang galit ng mga espiritu ay mas matindi, at ang hangin ay nagiging mas mabagsik. Sa kabila ng lahat ng paghihirap, nararamdaman ni Tiburcio na tila ba may isang pagbabago sa kapaligiran. Ang ritual ay tila ba nagtagumpay ngunit sa isang presyo, ang kanyang sariling kaluluwa. Isang malakas na kidlat ang bumagsak sa gitna ng ritual, at ang buong kagubatan ay sumiklab ng liwanag.
Pagkaraan ng ilang saglit, nag-iba ang paligid. Ang ritual ay nagtagumpay sa pagsasara ng pintuan, ngunit sa kabayaran ng buhay ni Tiburcio. Ang grupo ay bumalik sa tindahan na puno ng kalungkutan at pangungulila. Ang katahimikan ay bumalot sa lugar, ngunit ang anino ng Spirit of the Glass ay tila ba hindi napapawi. Ang kanilang paglalakbay ay nag-iwan ng malalim na aral sa mga buhay na nakataya sa pagtuklas ng mga lihim na hindi dapat kalimutan. At habang sila'y nananatiling buhay, ang Spirit of the Glass ay patuloy na naghihintay sa kanyang susunod na biktima, handang magbukas ng pintuan patungo sa kaharian ng dilim. Pagkalipas ng ilang buwan mula sa pagkawala ni Tiburcio, Kulos at Bogart ay nananatiling nababalot ng malalim na pangungulila sa kanilang tindahan. Ang kanilang puso ay paminsang binabayo ng takot sa mga naglalakihang anino ng dilim na tila ba palaging naglumasid sa kanila mula sa bawat sulok ng silong. Isang araw, nang muling magtagpo ang dalawa sa isang pagtitipon, napag-usapan nila ang pagbabalik ng Spirit of the Glass. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanilang paligid, naging desidido silang tapusin ang sumpa na iniwan ni Tiburcio. Gumugol sila ng araw at gabi, nagbabasa ng mga aklat at naglalakbay sa lugar na tila ba pumuputok sa panggabing dilim. Sa kanilang pananaliksik, natagpuan nila ang panganib na nakaambas sa kanilang tindahan. Ayon sa mga sinaunang tala at mga lihim na dokumento, kinakailangan ng isang pantas na manggagamot ang dumaranas ng 200 taon ng mga pagtatangkang isasagawa sa oras ng dilim para mabuo ang ritual ng pagsasara ng pintuan. Ngunit wala silang makitang alingaw-ngaw sa kasalukuyan na mayroong sapat na kaalaman at kakayahan upang magtagumpay. Hanggang isang araw, habang naglalakbay sila sa pook na kinakailangan, natagpuan nila ang bangkay ng isang matandang manggagamot na may mga kakaibang tatak sa kanyang katawan. Sa pag-aakalang ito ay maaaring magsilbing gabay, dala ng takot at pangangamba, tinungo ng dalawa ang lugar kung saan namatay ang matanda. Doon, kanilang natuklasan ang kanyang sinaunang silid na puno ng mga babaylan at kasangkapan na tila ba naglalaman ng kapangyarihan. Nagsimula silang sumailalim sa masalimuot na ritual, sinusundan ng mga anino ng oras at nananaliksik ng mga misteryo ng dilim na sumasalamin sa takot at puot ng mga yumao. Ang ritual na kanilang ginagawa ay tila ba nagdadala ng mabagsik na kilos mula sa kabila ng kakaibang diwa. Sa bawat paglipas ng araw, nadarama ng dalawa na tila ba mayroong isang hindi kilalang puwersa na nagmamasid sa kanilang pagkilos. Lumalakas ang hangin at naglalaho ang ilaw, nagdudulot ng pangambang sila'y muling nababalot ng masamang kapangyarihan. Isang gabi, habang nasa gitna sila ng ritual, biglang nag-iba ang atmosfera. Ang hangin ay naging mabagsik, ang mga sigaw ng mga naglalakihang anino ay tumataas, at ang mga babaylan sa paligid ay tila ba nagiging buhay. Sa harap ng mga ito, naisipan ng dalawa na itigil ang ritual, ngunit tila ba ito'y huli na. Ang matandang manggagamot na kanilang sinubukan hanapin ay nagpakita sa kanilang harapan. Ang mga mata nito ay puno ng panglalait at kaputan, at sa isang tinig na papulong, nagsalita ito, "Hindi niyo kayang kontrolin ang Spirit of the Glass." Ito ay isang sumpa na walang nakakalamak. Mamamatay kayo sa pagtatangkang ito. Ang buong lugar ay napuno ng kidlat at ang mga anino ng dilim ay nagtagumpay na muling bumangon. Ang matandang manggagamot ay nawala sa harap ng dalawa, ngunit ang ritual ay nagpapatuloy. Ang pintuan ng dilim ay tila ba bumubukas, at mula sa kaharian ng espiritu, ang Spirit of the Glass ay naglalabas ng kanyang kapangyarihan na mas malupit at mas mabagsik kaysa dati.
Nang bumagsak ang dilim, napagtanto ng dalawa na mas lumala lamang ang kanilang kalagayan. Ang pintuan ay hindi nabuksan, ngunit ang Spirit of the Glass ay mas nagtagumpay na pumapasok sa kanilang mundo. Ang tindahan ay napuno ng mga kakaibang tinig at mga anino ng mga yumao. Ang ritual na kanilang ginawa ay tila ba nagbigay daan sa isang mas matindi at mas mabagsik na sumpa. Ngayon, Kulos at Bogart ay naiwan na lamang sa kanyang landas. Naglalakbay sa isang lugar na puno ng mga walang katahimikan at malupit na pangako ng kamatayan. Sa gitna ng kakaibang pangyayaring iyon, Kulos at Bogart ay nananatiling nakakulong sa loob ng kanilang tindahan. Ang lugar na dati nagsilbing kanlungan ay nagiging saksi sa masalimuot na pangyayari, at ang mga pader ay tila ba nagtataglay ng mga lihim ng Spirit of the Glass. Isang gabi, habang ang hangin ay humahampas ng malakas at ang mga halimuyak ng putik ay nagmumula sa mga kanto ng tindahan, nararamdaman ng dalawa ang isang kakaibang presensya sa paligid. Ang temperatura ay biglang bumaba, at ang mga umuusad na anino ay tila ba nagdadala ng mabagsik na mensahe. Napagtanto ni Kulos at Bogart na may mas malupit pang puwersa ang kanilang napukaw. Ang pintuan ng dilim ay unti-unting nagbubukas, at ang kanilang tindahan ay napapalibutan ng hindi malirip na sigaw at hinaing ng mga yumao. Sa kanilang harapan, isang malaking baso na puno ng usok at ulap ang lumabas mula sa pintuan. Ang Spirit of the Glass ay nagpakita ng kanyang sarili sa kanilang tindahan. Ang anyo nito ay puno ng kakaibang liwanag at dilim, nagdadala ng takot at pangamba. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng isang di matitinag na pangako ng kapangyarihan at kamatayan. Hindi niyo kayang takasan ang sumpa, sambit ng Spirit of the Glass. Ang inyong hangad na pagsasara ng pintuan ay magdadala lamang ng mas malupit na panganib. Dala ng pagmamartsa ng Spirit of the Glass, naramdaman ng dalawa ang biglang paglamig ng kanilang balat. Ang umuusad na dilim ay parang nagiging mas makapal at mas nangangalit, nagdadala ng malupit na pangamba sa kanilang mga puso. Isang isa-isang lumitaw ang mga anino ng mga yumao mula sa likod ng Spirit of the Glass. Ang mga ito ay tila ba nagtatangkang mang-agaw ng kaharian ng buhay mula sa mga buhay na tao. Ang mga halakhak ng kasamaan at ang mga tinig ng panggigipit ay nagliliparan sa paligid, nagdudulot ng matinding takot sa mga tagapamahala ng tindahan. Nang ang Spirit of the Glass ay magkaroon ng hawak na buong kapangyarihan, unti-unti itong lumapit sa kanilang harapan. Ang kakaibang init at malamig na paligid ay nag-aalok ng masalimuot na galit mula sa likuran. Tinanong ni Bogart si Kulos, ano ang gagawin natin? Ngunit walang sagot si Kulos. Sa halip, tinukso sila ng Spirit of the Glass, pinapakita ang kanilang mga pinakamasaklap na takot at pangarap. Ang lahat ay tila ba lumilipas sa harap ng kanilang mga mata, at ang silong ng tindahan ay nagiging mas makulimlim at mas mapanlamig. Biglang nagbago ang anyo ng Spirit of the Glass, nagkaroon ito ng mas malupit na katawan na tila ba nagsasalita ng mga lihim na sagot na matagal nang natago. Ang mga mata nito ay bumukas, nagpapakita ng kaharian ng kamatayan at dilim. Ang kanyang pagtingin ay tila ba nanghahamon at nagsasabing, ito ay inyong kapalaran. Walang kawala. Bago pa man masulyapang muli ang liwanag ng buwan, ang dalawang kaibigan ay nawala na parang bula. Ang tindahan, na dati naglalakbay sa mundong masalimuot, ay napaligiran ng katahimikan at pangungulila. Sa likod ng kanilang paglisan, tila ba naiwan ang naglalakihang anino ng Spirit of the Glass, nagdadala ng pangako ng malupit na kapangyarihan sa mga sumunod na makakatagpo sa kanyang landas. Sa pagtatapos ng pangyayari,
Ang tindahan ni Teporsho, Kulas, at Bogart ay naging isang lugar ng mga dilim at sigaw ng mga naglalakihang anino. Ang paligid ay napapalibutan ng isang hindi malamang takot, at ang Spirit of the Glass ay tila ba patuloy na bumabalot ng lugar ng isang mabagsik na pangako. Naglaho ang alon ng oras, at ang mga tagapamahala ng tindahan ay natagpuang naglalakad na tila mga kaluluwa na napaghiwalay mula sa kanilang mga katawan. Ang mga mata ng mga ito ay puno ng panglalait at pagtatangkang mang-agaw ng buhay. Isang gabi, nang ang buwan ay tanging nagbibigay liwanag sa madilim na paligid, napagtanto ni Ismael, isang naglalakbay na tao, ang kakaibang tila ba nag-aanyaya ng misteryosong tindahan. Ang kanyang lakad ay tila ba isang pagtungo sa kaharian ng dilim. Nang pumasok si Ismael sa tindahan, nadama niya ang malamig na simoy ng hangin na naglalaman ng sigaw ng mga yumao. Ang Spirit of the Glass ay nagpakita ng kanyang anyo sa harapan niya, puno ng pag-akit at pangako ng masalimuot na kapangyarihan. Halika, Ismael, bulong ng Spirit of the Glass. Ikaw ang susunod na tagapamahala ng tindahan na ito. Ibibigay ko sa iyo ang kapangyarihan na iyong hinahanap. Ngunit si Ismael ay hindi natatakot. Bagkus, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pag-aalab na humahamon sa mismong dilim. Sa kabila ng pangangalay ng kanyang puso, tinanggap niya ang alok ng Spirit of the Glass. Habang ang tindahan ay sumasailalim sa isang makapangyarihang pagbabago, naging lalong mas masalimuot at mas mabagsik ang kanyang kapaligiran. Ang mga dingding ay tila ba nag-aalab ng lihim na kasaysayan at nagpapakita ng mga anino ng mga yumao na nag-aanyaya sa kanya. Sa bawat hakbang ni Ismael, nadarama niya ang pagnanasa ng Spirit of the Glass na buksan ang pintuan ng dilim at isanib ang mundong tao at espiritu. Naglakbay siya sa madilim na kagubatan, tinatahak ang mga landas na puno ng mga babala at panganib. Ngunit habang si Ismael ay patuloy na sumusubok, unti-unti niyang nare-realize ang mga tukso at kapanganakan ng Spirit of the Glass. Ang Spirit of the Glass ay naglalabas ng mga pangarap at takot na tila ba itinatapon ng isang ilusyon ng kaligayahan, at sa bawat paglapit ni Ismael sa kanyang misyon, tila ba ang Spirit of the Glass ay mas lalong nagiging masalimuot at mas mapanlalabo. Sa isa pang madilim na gabi, habang ang buwan ay nagtatangkang magtago sa kabila ng makakapal na ulap, natagpuan ni Ismael ang sarili sa harap ng isang lihim na silong. Ito ay tila isang pintuan patungo sa isang hindi kilalang lugar na puno ng mga pangako ng kamatayan. Sa likod ng pintuan, nagpakita ang mga anino ng mga yumao. Ang mga ito ay tila bananano sa kanya, nagdadala ng mga kakaibang mensahe at nakakakaba na mga pagbabala. Ang Spirit of the Glass ay nag-iwan ng matinding tanda na ang kanyang pagtangkilik ay may kapalit na mas mabigat pa kaysa ini-expect ni Ismael. Sa gitna ng mga anino at pangangatawag ng kanyang mga tuhod, naglakad si Ismael patungo sa pintuan ng dilim. Subalit sa huli, naramdaman niya ang malakas na pangamba at hinagpis. Hindi niya napigilan ang sarili sa pagbalik at pagtalima sa likod ng pintuan. Ngunit ang Spirit of the Glass ay hindi nagpatalo ng ganun-ganun lang. Ang kanyang galit ay yumigkas sa hangin, at naglaho ang kanyang anyo mula sa harap ni Ismael. Ang mga anino ng mga yumao ay nagdala sa kanya sa isang hindi alam na dimensyon, at ang pintuan ng dilim ay nanatili na lamang na bumubukas. Sa likod ng pintuan, nag-iwan ng malamig na hangin at naglahong dilim, isang lugar na puno ng mga sekreto at pangako ng walang katapusang kaharian ng kamatayan. Ang tindahan ni Teporsho, Kulas, at Bogart ay napabilang sa isang misteryosong pagtatangkang buksan ang pintuan patungo sa kaharian ng espiritu. Ngunit sa bawat hakbang ni Ismael,
nagiging mas matindi at mas mabagsik ang mga lihim na ito. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisilbing paalala sa sinumang makakakita sa tindahan na ang Spirit of the Glass ay laging handang buksan ang pintuan ng dilim para sa sinuman na naglalakbay sa landas ng kadiliman. Minsan sa isang gabi, ang isang tao na nagngangalang Marco ay natagpuan ang sarili sa labas ng tindahan ni Tiburcio, Kulas, at Bogart. Ang mga kwento tungkol sa kaharian ng dilim at Spirit of the Glass ay naglapa na sa kanyang isipan. Ngunit tila ba ang kanyang pagod at pangangailangan sa isang kanlungan ang siyang nagdala sa kanya sa pintuan ng tindahan. Sa unang pagpasok ni Marco, napansin niya ang kakaibang kaharian na naglalaro sa kanyang paligid. Ang mga anino ng mga yumao ay tila ba naglalaro ng kanilang sariling laro, at ang hangin ay nagdadala ng mga pangako at pangungulila. Napagtanto ni Marco na may kakaibang puwersa sa likod ng tindahan. Ang mga anino ay nagtatangka ng kanyang damdamin, at tila ba ang Spirit of the Glass ay nagiging mas malakas sa kanyang paglapit. Sa kabila ng takot na nararamdaman, nagdesisyon si Marco na magtagumpay sa kanyang layunin. Ang Spirit of the Glass ay lumitaw sa kanyang harapan, puno ng mga pangako at pangarap na naglalaro sa kanyang kaisipan. Halika, Marco, bulong ng Spirit of the Glass. Ako ang iyong tagapagkaloob ng kapangyarihan. Sa iyong pagsunod, ibibigay ko sa iyo ang kaharian ng walang hanggan. Nahikayat ng mga pangako ang puso ni Marco, at walang kamalayan, tinanggap niya ang alok ng Spirit of the Glass. Ngunit sa pagtanggap niya, unti-unti niyang naramdaman ang kanyang pagbabago. Ang kanyang katawan ay tila ba naglalaho, at ang tindig ng kanyang isipan ay sumasailalim sa kapangyarihan ng Spirit of the Glass. Ang tindahan ay biglang nag-iba ng anyo, nagiging mas makulimlim at mas malamig. Ang mga anino ng mga yumao ay tila ba nagiging mas malikot, nagdadala ng mga masalimuot na ngiti at sigaw na naglalaro sa paligid. Ang Spirit of the Glass ay nagsilbing tagapagpapakita, nagpapakita ng masalimuot na landas na dapat sundan ni Marco. Sa tuwing tinitingnan ni Marco ang salamin, nakikita niya ang kanyang sarili na nagiging mas madilim, mas malupit, at mas nagiging bahagi ng kaharian ng dilim. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangako ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang kaluluwa ay parang unti-unting nawawala. Sa bawat hakbang niya, lumalalim ang kanyang pangarap, ngunit ang kanyang pakiramdam ng kaharian ng walang hanggan ay tila ba nagiging malupit na pagtataksil sa kanyang sarili. Ang Spirit of the Glass ay nagiging mas malakas, at tila ba may mas masamang puwersa na nagsisilbing puno ng kasamaan. Ang mga anino ng mga yumao ay nagsisilbing mga alalay ni Marco, subalit sa kanilang mga pambihirang tinig, nagiging mas malinaw ang pangungulila at puot na bumabalot sa kanyang paligid. Isang gabi, sa gitna ng makakapal na ulap at pag-ulan, tinangka ni Marco na lumaban sa kapangyarihan ng Spirit of the Glass. Binuksan niya ang pintuan ng dilim na tila ba nagdadala sa kanyang kakaibang dimensyon, at doon, nakipaglaban siya sa mga anino ng mga yumao. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, unti-unti siyang nilamon ng kadiliman. Ang Spirit of the Glass ay nagtagumpay na gapiin si Marco, at ang kanyang katawan ay napasailalim sa pangangalakal ng masamang kapangyarihan. Nang muling magbukas ang pintuan ng dilim, si Marco ay wala na. Ang tindahan ni Tiburcio, Kulas, at Bogart ay nanatili sa isang kondisyon ng nakakatakot at malupit na kapangyarihan. Ang Spirit of the Glass ay patuloy na naghihintay, nagdadala ng pagbabalik ng mga pag-aasam sa kapangyarihan ng mga naglalakbay na handang magsakripisyo para sa kaharian ng dilim. Sa madilim na kaharian ng dilim, ang tindahan ni Tiburcio, Kulas,
at Bogart ay nanatiling pintuan patungo sa kapangyarihan. Ang Spirit of the Glass ay patuloy na naglalaro sa mga pangarap at pangako ng mga naglalakbay na handang magsakripisyo para sa kapangyarihan ng dilim. Ngunit sa bawat tagumpay ng Spirit of the Glass, dumarami rin ang mga kaluluwa na naiipit sa kanyang masalimuot na kapangyarihan. Ang kanyang pintuan ay tila ba isang kagubatan ng mga pag-asa na nauusog sa kanyang dilim, at ang mga naglalakbay ay tila ba nanganganib mawala sa kanyang pag-aakay. Isang araw, isang grupo ng mga tapat na kaibigan, mga naglalakbay na hindi takot sa dilim, ay naglakas loob na buksan ang pintuan ng tindahan. Sila'y may dalang mga lihim na artefakto at mga talisman na inaasahan nilang makakatulong sa kanilang laban. Nang makapasok sila sa tindahan, napansin nila ang pagbabago sa atmosfera. Ang Spirit of the Glass ay nagpakita ng kanyang anyo, puno ng kaharian ng dilim na tila ba kumikilos na isang pag-aanyaya at pagtuklas. Subalit ang grupo ay hindi natatakot, at tila ba may isang lihim na sandata sa kanilang pagtatangkang tapusin ang sumpa. Sa gitna ng laban, ang Spirit of the Glass ay unti-unting napagtanto ang lakas ng grupo. Ang mga talisman at artefakto ay nagdala ng lihim na lakas, at ang mga puso ng mga naglalakbay ay napuno ng pagtatangkang labanan ang dilim. Sa isang mabagsik na sagupaan, napagtanto ng Spirit of the Glass na ang kapangyarihan ng dilim ay hindi kayang pigilan ng kanyang sarili. Isang malakas na liwanag ang bumalat sa buong tindahan, at sa wakas, ang Spirit of the Glass ay unti-unting naglaho. Ang mga anino ng mga yumao ay nawala, at ang pintuan ng dilim ay sarado. Ang grupo ng mga naglalakbay, bagamat nagtagumpay, ay napagtanto ang bigat ng kanilang tagumpay. Ang tindahan ay tila ba nagiging isang saksi sa mga kwento ng nagdaang laban at tagumpay. Ngunit kahit na ang Spirit of the Glass ay hindi na humahadlang, ang kaharian ng dilim ay hindi natutuldukan. Sa kanilang paglisan, ang tindahan ay nananatili na nagdadala ng mga lihim na hindi kayang buksan ng sinumang naglakas loob na pumasok. At sa likod ng pinto, ang mga salamin ay patuloy na naglalaman ng mga anino ng mga yumao, naghihintay sa susunod na naglalakbay na magtatangkang buksan ang pintuan patungo sa kaharian ng dilim. Hanggang sa pagtatapos ng kanilang kwento, ang tindahan ni Tiburcio, Coolers, at Bogart ay nananatiling misteryoso, puno ng lihim, pangako, at pangungulila. Salamat sa panunood. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento. Please subscribe, like and share. Kwento ng Kaba.